Ngayon po ay gising ang buong mundo sa isang napakadelikadong balita mula po sa Middle East. Habang tayo ay nagbabantay po sa ating mga charts, meron pong isang seryosong geopolitical escalation ang naganap na yumanig sa global markets. Ayon po sa ating balita dito, kay CoinGate, Bitcoin under pressure as Iran strikes US warships in retaliation for seized cargo ship. Ayan, kung apektado po si Bitcoin, apektado rin po sa XRP at maging ang buong crypto market. Ayan, si Bitcoin at ang buong crypto market ay kasalukuyang under pressure matapos pong magsagawa ang Iran ng drone strikes laban po sa mga US warships sa Gulf of Oman. Ang atak na ito ay sinasabing ganti ng Iran matapos salakayin at kumpiskahin ng US Navy ang Iranian flag cargo ship na Tuska na bumasag umano sa blockade sa Strait of Hormuz. Dahil dito, biglang sumipa po ang presyo ng crude oil ng mahigit 6% at umabot po ito sa $89 per barrel. Yan. Sa ganitong mga panahon, ganitong mga panahon po ng giyera at kawalan ng kasiguraduhan, ang mga risk assets gaya po ni Bitcoin ay madalas na tinatamaan ng selling pressure. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin. Pag-uusapan po natin kung paano direktang nakakaapekto sa atin, lalo na mayroon po tayong napakagandang setup sa ating mga technical indicators na tila nakikipaglaban sa masamang balitang ito. Check po muna natin ang ating mga chart. Itong si XRP ay naglalaro po sa presyong 1.4264. Nagbabago po yung kanyang last 2 digits. At dito naman po kay Bitcoin, siya naman ay naglalaro sa presyong 75,976.62. Ayan, itong si Bitcoin ay nitong mga nakalipas na mga oras ay bumagsak po ito ng halos 2%. Yan, at ito na po ngayon ay kasalukuyang naglalaro ulit sa 75,976.62. Ayan. Siya po ay galing po sa $78,000. Yan, bumagsak po siya sa pinakamababang presyo nitong April 19. Yan, pinakamababang presyo ay umabot po siya sa 73,832. Pero ngayon mukhang nakakabawi po siya. Kahapon ay bumuo po siya ng isang bullish candlestick. Yan, pero mukhang ngayon is mukhang bumubuo po siya ng bearish candlestick. Pero nagsisimula pa lamang po itong mabuo. Kaya yan, ang mga takot po ng mga investors ay hindi lamang po tungkol sa drone strikes, kundi ang posibleng wider conflict, yan, or mas malawak na hindi po pagkakaunawaan dito sa Strait of Hormuz na pwede pong magpatigil sa global trade natin. Sinasabi po ni President Donald Trump na ang operasyon po ng US Navy ay para i-enforce daw ang blockade, pero tinawag itong armed piracy ng Iran. Yan, ang masasabi ko po rito ay nasa technical chart po natin. Kaya, ayan, simulan po natin ang ating technical analysis dito kay XRP at saka kay Bitcoin. At ayan, simulan po natin dito kay XRP na nagpapakita po ng isang relative strength. Kahapon ang ating candlestick ay isang bullish candlestick. Ito po yan. Ayan, bumuo po siya kasunod ng isang bearish candlestick. At ito po ay nagsara malapit po sa ating minor resistance dito na 1.4371. Lapit lamang po natin. Ayan, yung kanyang wick o yung kanyang karayom ay nagawa pa niyang tusukin or pakiramdaman yung ating 1.4371 na resistance dito. Kaya napakaganda po ng pwesto natin dahil kahit may gulo sa Middle East, itong sa XRP ay tila po ayaw bumitaw sa kanyang pwesto.
Kung titignan naman po natin ang ating Halsuit indicator dito, ito po yan. Ito po ay kasalukuyang kulay green at patuloy po itong nagka-curve pataas. Ibig pong sabihin, ang short-term trend ni XRP ay bullish pa rin. Ito ang dahilan kung bakit hindi po tayo sumasabay sa 2% drop ni Bitcoin. Ang upward curve ng Halsuit natin dito ay nagpapakita na may mga buyers pa rin na sumasalo kay XRP. Pero kailangan po natin na maging maingat sapagkat sa gitna ng balitang ito ng giyera, ang ating current minor support na nandito sa 1.3833 ang dapat po nating bantayan. Hanggat nasa itaas po tayo ng 1.3833 na ito, ang bullish thesis natin ay buhay na buhay pa rin sa kabila ng tensyon sa Gulf of Oman. Ngunit kailangan po nating tandaan, ang market sentiment ay pwede pong magbago sa isang Truth Social post lamang o sa isang panibagong drone strike. Yan, check naman natin ang ating QQE mod indicator dito sa ibaba. Ayan po yung mga blue bars natin dito sa ibaba. Ayan, noong April 17 pa ay nakakita po tayo ng isang large blue bar sa ating QQE mod indicator dito. Mapapansin natin na ito po yung blue bar na pinakamalaki sa lahat. Ito po ang hudyat ng simula ng ating rally. Pero mapapansin po natin ang mga sumunod na nabubuong mga bars, yan, ay lumiliit ang mga sukat ng mga ito. Kasama na po ang bar natin ngayon. Kaya ang pagliit po ng mga blue bars natin dito sa ating QQE mod indicator, habang ang presyo ay umaakyat o tumataas, ay isang sinyalis po ng fading momentum. Ibig sabihin, bagamat tumataas po ang presyo o nananatiling mataas sa $1.42, ang gasolina o ang pwersa ng mga buyers ay tila nauubos na. Kasabay ito ng balita na ang peace talk sa Pakistan sa pagitan po ng US at Iran ay kasalukuyang nakatigil dahil po sa pag-aalinlangan ng Iran na magpadala ng negotiation team. Ang momentum ay humihina dahil po sa macro uncertainty. Kapag ang QQE mod bars ay lumiliit, sinasabi nito sa atin na maging maingat po tayo sa pag-entry sa resistance dito. Ang ating minor resistance po dito sa 1.4371, yan ay isang napakatibay na pader sa ngayon. Kaya sa aking technical na pananaw, kung ang QQE mod natin ay magpapatuloy na lumiliit ang kanilang sukat, habang sinusubukan nating basagin ang 1.4371 dito, malaki po ang chance na makaranas tayo ng rejection lamang dito or mauuntog ang ating candlestick. Kaya bilang mga traders, ang kailangan po nating makita para makumpirma ang breakout ay isang re-expansion o paglaki po muli ng ating mga blue bars sa ating QQE mod indicator dito. Kung hindi po ito mangyayari, baka bumalik po tayo sa ating minor support na 1.3833 para kumuha ng mas maraming buwelo. Yan, balikan po natin ang ating balita. Dahil po sa 6% ng oil prices, ang mga investors ay natakot na baka bumalik po ang inflation. Kapag mataas po ang inflation, ang Federal Reserve ay posibleng mag-delay ng rate cuts. Ito ang dahilan kung bakit si Bitcoin at ang stock market futures ay sharply lower ngayon. Ang kawalan ng kasunduan po sa Pakistan peace talks ay lalong nagpapatindi sa takot na baka tuluyan ng isara ng Iran ang Strait of Hormuz. Sa puntong ito, tingnan po natin ang ating mga major support levels na nakaabang naman dito sa 1.32 at saka 1.22. Bakit mahalaga ang mga major support na ito? Mahalaga ang mga ito dahil sa gitna ng banta ng giyera, ang extreme bullish scenario ay dapat laging nasa isip natin. Kung ang tensyon po sa Gulf of Oman ay mauwi sa isang full-blown regional war, ang $1.31 na ang $1.42 na presyo po natin ngayon ay pwedeng bumagsak patungong 1.32
11 dito. Kaya sa aking analysis, si XRP ay may internal strength dahil sa mga development ng Ripple. Pero walang asset ang ligtas sa isang global liquidity crunch. Ang halsot po natin ay green pa. Pero kung bigla po itong magkulay red at mag-cross pababa, ang ating 1.3833 minor support dito ay mabilis po na mababasag. Ang kasalukuyang candlestick po natin ngayon ay nauumpisang mabuo pa lamang. Pero nakikita po natin na ito ay bumubuo or nagsisimulang bumuo ng isang bullish candlestick. Yan. At ang kailangan pong makita natin dito ay kailangan po niyang magsara dito sa itaas ng 1.4371 na resistance natin. Kung mag-close naman po tayo ng may mahabang wick dito, ayan, at nagsara yung katawan sa ilalim ng ating minor resistance dito, ibig sabihin ay fake out lang. Ayan, or bigong pagbasag na naman ito. Ang target nating sunod na major resistance dito ay isa pong major resistance dito sa 1.5672. At kung yan nga, kung patuloy pong mabibigo ang pagbasag sa 1.4371 dito, mananatiling isang pangarap na lang muna ang ating target na 1.5672 kapag nangyari yan. Yan, lalong-lalo na kung hindi po marisolba ang tensyon sa pagitan ng US at saka Iran. Kaya wag po tayo mag-FOMO sa resistance habang ang ating QQE mode indicator dito ay lumiliit. Kaya wait for the candle close. Balikan natin ang ating balita at pag-usapan po natin ang strategic blockade at ang Bitcoin sell-off dito. Yan, sinabi po ni Donald Trump sa kanyang Truth Social na it did not go well for them. Patungkol po sa Iranian ship na sinubukan umanong iwasan ang blockade. Ang balitang ito ay nagtulak po kay Bitcoin na basagin ang kanyang $78,000 patungong $73,775. Ang market po ay pricing in ang posibilidad ng mas malawak na labanan. Yan, check naman po natin ang chart ni Bitcoin dito. Ayan. Maski pa paano ay umangat po siya. Umangat ang ating presyo. Galing po siya sa $73,800. Ayan, kailangan po nating intindihin na si Bitcoin po ang leader ng market. Kapag si Bitcoin ay nabulabog ng balita ng US Navy at saka drone strikes, si XRP ay posibleng sumunod. Pero may delay lamang. Ang nakikita po nating stability kay XRP sa kanyang kasalukuyang presyo ay pwedeng last stand ng mga bulls. Kung titignan po natin ang chart ni XRP ulit dito, ayan, ang ating halsut indicator dito ay naka-point paitaas pa rin. Pero ang angle of ascent nito o ang talas ng kanyang pag-akyat ay mukhang medyo parang yan, hindi gaanong pataas. At pwede itong mag-curve bigla pababa. Pwedeng mag-curve flat muna. Yan, katulad ng nangyari dito tapos pababa. May mga instances po kasi na talagang kung minsan is maikli yung green na pangangatawan ng ating halsut indicator. Kaya ito po ang babala, ang confluence po ng lumiliit na QQE mode indicator natin dito. Ayan. At ang nakabinbin na P-stocks ay isang neutral to bearish signal para sa akin sa short term. Ang ating major resistance naman po dito sa 1.5672 ay ang holy grail natin ngayong buwan ng April. Pero kailangan nating makita si Bitcoin na mag-stabilize muna sa itaas ng dito sa itaas po ng $74,000 na nagsisilbing minor support natin dito. Ayan. Kaya
Balikan natin si XRP, ang $1.42 na presyo po nito ngayon ay isa po itong hold zone. Yan, isa po itong hold zone. At hindi ito ideal area para bumili dahil nasa ilalim po tayo ng resistance na 1.4371. Mas safe na hintayin po natin kung mabasag natin ang resistance na ito nang may kasamang malaking blue bar sa ating QQE mode indicator. O hintayin po natin ang pag-touch dito sa 1.3833 na support para po sa isang bounce play. Kaya wag po nating kalimutan, ang giyera ay nagdadala ng volatility. At sa volatility, ang pinakamahalagang indicator ay ang ating risk management. At ayan, sa kabuuan, ang mensahe po para sa araw na ito ay cautious optimism. Bagamat si XRP ay nagpapakita ng magandang technical setup na may green suit, ang geopolitical backdrop ay napakadelikado. Ang drone strikes ng Iran at ang pagkumpiska po ng US Navy sa cargo ship ay mga pangyayaring pwedeng magbago sa isang iglap. Ang 6% jump sa oil prices ay isang babala na ang ekonomiya ay pwede pong makaranas ng panibagong dagok. Manatili po tayo nakatitig sa ating mga charts. Bantayan po natin ang closure ng ating daily candles. Yan, daily candlestick sa ngayon. Kung mag-close po tayo sa itaas ng 1.4371 dito na resistance, may pag-asa po tayong makakita ng isang pag-angat. Pero kung ang ating QQE mode indicators ay tuluyang lumiliit at mag-overlap po dito sa zero line natin, maghanda po tayo sa isang retest dito sa 1.3833. O ang mas malala ay baka dito sa 1.3211. Kaya wag po tayo magpadala sa ingay. Gamitin po natin ang data at lagi po nating tandaan na ang kaalaman ang ating kalasag sa mundong ito ng crypto. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.